Ayon sa isang maritime expert mga kapatid, pinapasuko na tayo ng China, no? Kaya patuloy nilang ginagawa, yung kanilang ginagawa is para isurrender na natin, no, itong ating soberanya at tuluyan na nga nating hayaan o pabayaan sa kanila yung pag-angkin, no, dito sa West Philippine Sea. At ngayon nga mga kapatid, sa balitang panonoorin natin, no, hindi lang isa kundi tatlong mga barko ng China Coast Guard ang namataan mga kapatid malapit sa El Nido, Palawan. No, ayon nga sa isang maritime expert, pinuna rin niya na tila napapadalas ang pagsagad ng China sa kanilang 10-dash line claim na nasa loob ng ating exclusive economic zone mga kapatid. No, panoorin natin tong balitang to mula rito sa GMA News. Bago natin to simulan mga kapatid, kung ikaw ay isang Pilipino na lagi nakabantay at nakaantabay sa mga balita na may kinalaman mga tol dito sa ating soberanya at gusto mong makipagtalakayan o makibahagi mga kapatid sa ating commentary, reaction, no, sa mga balitang to, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito mga tol. No, pwede kang magbigay ng komento sa ibaba ng iyong saloobin, ng iyong mga nararamdaman, no, sa mga ginagawa ng China dito sa ating bansa. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Di lang isa kundi tatlong barko ng China Coast Guard ang namataan ngayong umaga malapit sa El Nido sa Palawan ayon sa isang maritime expert. Pinuna rin niya na tila napapadalas ang pagsagad ng China sa kanilang 10-dash line claim na nasa loob ng ating exclusive economic zone. May mga nakakapansin na, di ba? Napapadalas mga tol yung pagsagad ng China sa kanilang 10-dash line claim. Actually, minsan nga lumalagpas na sila eh. Nakatutok si Jonathan Andal. Ganito kalapit sa El Nido, Palawan ang tatlong barko ng China Coast Guard kaninang umaga, 35 nautical miles lang o nasa 65 kilometers, batay sa tansya at monitoring ng maritime security expert at dating US senior defense official na si Ray Powell. Tingnan niyo mga tol, 35 nautical miles o almost 65 kilometers. Mga tol, napakalapit na niyan, sobra. Parang mula Manila hanggang saan ba aabot yan? Laguna, mga ganyan, mga tol. Basta 65 kilometers mga kapatid. Gaano kalayo mararating yan. Ganon na sila kalapit, no? Though hindi pa yan territorial waters natin, kaya hindi illegal yung pagdaan o pagpapatrol nila dyan mga tol. Nagiging illegal lang naman mga kapatid kapag hinaharas na nila tayo o pinapalayas na nila tayo at sinasabi nilang teritoryo nila yan. Yun ang illegal. Pero yung pagdaan-daan lang nila dyan, kasi nga hindi naman natin teritoryo yan, hindi natin territorial waters, dumadaan nga sila, archipelagic waters natin okay lang daw mga kapatid Pero eto, napapadalas yung ginagawa nila yan, ginagawa nilang ganyan at nakakapagdulot yan mga tol ng pangamba mga kapatid, no, sa mga tao, lalo na pag nakikita nila, teka, tanaw mo na, barko ng China Monitoring ng maritime security expert at dating US senior defense official na si Ray Powell. They're getting pretty close. I'm not sure it's alarming, but it's certainly concerning. They believe their 9-dash line goes right around here, and they're going to go right to the edge of where their 9-dash line is. It's becoming more and more common. So, we're starting to see more and more of these intrusive patrols near Palawan. Noong nakaraang linggo lang kasi, isa naman Chinese research vessel ang namataan din sa Palawan. Pero sabi ng Philippine Navy, sumunod naman sa protocol ang nasabing barko na umiwas lang daw sa masamang panahon. Ang mga barko naman ng China Coast Guard sa Palawan galing daw sa Scarborough Shoal at bumaba pa El Nido kaninang madaling araw pero umalis din agad doon. Grabe layo nang narating Mula sa Scarborough Shoal papunta ng Palawan El Nido, Palawan mga tol. Napakalayo ng narating nila mga kapatid. Pero talagang ginagawa kasi nila yung kanilang 10-dash line claim mga kapatid. Pinapatrolyahan talaga nila yan. Pinapaikutan nila yan. Kasi napakarami nga nilang barko kaya nagagawa nila yung mga ganyan. Yung napakalaking nasasakop ng 10-dash line nila, kaya nilang patrolan yun mga tol. Ganong kalaki yung nila. Ganon sila karami. Ganong karami yung mga barko nila at ganong kalaki yung puwersa nila mga kapatid, no? Wala tayong magawa
Naming kumpirmahin ito sa Philippine Coast Guard pero wala pa silang tugon sa ngayon. Noong February 2 sa Bolinao, Pangasinan, may lumapit din na 2 barko ng Chinese Coast Guard. Ganun din, mga nasa 34 nautical miles naman yun. Kaya katitignan mo mga tol, eto bansa natin, bansa natin yan. Supposedly, katubigan natin yan mga tol. Dito tayo nangingisda, dito tayo naglalayag. Pero kita mo naman mga kapatid, hindi nakakita sa mapa yung bansa nila pero tignan mo nararating ng mga barko nila, China Coast Guard. Yan. Halos dikitan na nila yung bansa natin meron tayong 12 nautical miles territorial waters pero eto kung tutuusin mga kapatid, dapat hindi na sila nandiyan dyan Pero ngayon sa Palawan, 3 barko na ang ipinadala nila. Usually they go sort of 1 or maybe 2 at a time. So taking 3 ships is sending a particular message of strength. Ang monster ship Sending 3 patrol ships, nagpapadala daw ng isang partikular na mensahe sa atin. At a time. So taking 3 ships is sending a particular message of strength. Ang monster ship naman ng China wala na sa West Philippine Sea ayon kay Powell. Pero meron pa raw natitira ritong 9 na barko ng China Coast Guard. Napapalibutan tayo sa West Philippine Sea, Napakarami nila Isa dyan na itulak daw ng Philippine Coast Guard palayo ng Zambales, 95 nautical miles mula sa dalampasigan ng probinsya. Pero nasa loob pa rin ng EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Your illegal activity will be reported to higher authorities. Over. Binuntotan daw ng BRP Cabra ang barkong yan ng China sa kabila raw ng mga dambuhalang alon doon na umaabot ng 5 hanggang 8 talampakan. Ayon kay Powell, intrusive patrols ang ginagawang ito ng China na hindi naman daw illegal. It's just aggressive, right? So what the Philippines has tended to do is to send out a ship or a plane or something just to monitor it. Pero sabi ng maritime law expert na si Attorney J. Batong Bakal, kailangan Intrusive patrol pero hindi naman daw illegal. Mga tol, Yan ang mahirap kasi sa usaping ganyan mga tol Kaya wala tayong magawa. Yan kaya lang natin gawin, matyagan sila at bantayan yung kanilang mga kinikilos. Kasi nga international waters pa o high seas, wala pa siya sa territorial waters natin which is the 12 nautical miles mga tol. Pero yung pagpunta-punta diyan ng China isang matinding mensahe yan mga kapatid sa atin na sobrang lakas nila, isuko na lang natin yung ating soberanya at kung di rin naman natin kayang bantayan. Just to monitor it. Pero sabi ng maritime law expert na si Attorney J. Batong Bakal, kailangan kumbinsihin ng Pilipinas ang ibang mga bansa para umaksyon ang United Nations. Yun ang nga ginagawa natin kinukumbinsi natin Yung United Nation wala, binabastos na sila ng China pero wala rin silang magawa. Kasi mga tol, etong United Nation, binubuo yan ng maraming mga bansa. Kaya nga United Nation. Diba nagkakaisang mga bansa? Ayan tanong, gaano ba kalaki? Gaano ba kalaki ang China at gaano ba kalakas ang impluensya nila mga tol? Siyempre may mga kaalyadong bansa din yan. Kumbinsihin ng Pilipinas ang ibang mga bansa para umaksyon ang United Nations. Hindi nga po masyadong ma-action ng UN dahil una, over 160 member 160 countries pala yan, ang dami. countries yan. At pangalawa, marami po sa kanila na-impluwensya ng China. Yung pagpapalapit nila ng kanilang mga Coast Guard vessel, mga pananakot po yan. Siguro yun nai-impluwensyahan ng China mga tol dahil malaki ang naiaambag ng China sa ekonomiya nila. Pwede silang bigyan ng sanction ng China. Kasi nga mga tol, dahil nga malaki ang China, makapangyarihan, kaya nilang magbigay ng sanction sa mga bansa. Mga tol, Kaya isa rin yun sa nangyayari kaya umiiwas yung ibang mga bansa sa China. Pero eto sabi yung pagpapalapit nila ng kanilang Coast Guard vessel ay mga pananakot yan, sabing ganon ni Attorney J. Batong Bakal, sabing ganyan. Parang ipinapakita nila na sila ang malakas at wala daw tayong magagawa. Para sumurrender na lang tayo, lahat ng ito ipinapakita nila na talagang inaagaw na nila ang karagatan at gusto na talaga nila tayong pasukuin. Gusto na tayong pasukuin ng China mga tol Yun yung mensaheng ginagawa nila na pagpapadala ng maraming barko. Pagpapadala at pagpapalapit sa atin. Biruin mo mga kapatid kumbaga ipinapakita mo sa kaaway mo na hindi ka takot, pupunta ka sa teritoryo niya. Doon sa sinasabi niyang hawak niya, doon sa sinasabi niyang siga siya, pupuntahan mo.
Diba? Pagpapakita yan ng hindi ka takot sa kanya at pagpapakita yan na mas malakas ka. So ganun ang ginagawa ng China sa atin mga kapatid. Ayun no. Sabi rito, parang ipinapakita nila na sila ang malakas at wala daw tayong magagawa para sumurrender na lang tayo. Kasi dalawa lang yan eh. Igiit natin yung ating karapatan, mga kapatid, pero patuloy nilang gagawin yan. Yung ginagawa nila kasi nga hindi sila natatakot sa international law eh. O makipaggera tayo sa kanila kung gagawin natin habang ipinapakita nila sa atin kung ano yung pwede nating matamo. Kasi nga napakalaki nila at napakalakas nila eh, di ba? Napakarami nilang barko, napakarami nilang mga sundalo. So it's either matakot na lang tayo o manatili tayo sa ginagawa natin. Po ito, ang ibig sabihin, pinapakita nila na kumbaga talagang inaagaw na nila yung karagatan at gusto nila talaga tayong pasukuin. Kahapon, personal na nag-usap sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at US Secretary of State Marco Rubio kung paano palalakasin ang alyansa ng Pilipinas at Amerika para tugunan ang tinawag ni Rubio na destabilizing actions ng China sa South China Sea. Destabilizing. Pumalag naman ang Armed Forces of the Philippines sa sinabi ng Southern Theater Command ng China na nanghihimasok ang Pilipinas sa maritime rights ng China nang mag-join patrol ito kasama ang Amerika at Canada sa West Philippine Sea. Grabe ang kapal na mukha, no? Nangihimasok tayo sa kanilang maritime rights. Wow, no? Wow! Sabi ng AFP, hindi Pilipinas ang nanghihimasok. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng Chinese Embassy kaugnay nito. Wala eh. Talagang ganun mga tol. Malakas talaga sila eh. Kaya kailangan na lang natin magpakatatag eh, no? At isa pa mga kapatid, dito naman sa Pilipinas, tayo dapat nagkakaisa tayo. Diba? Magkakaisa tayo dapat. Huwag na tayo magpapasok ng mga pro-China rito mga tol. Ang problema kasi sa atin, wala na tayong pakialam kung pro-China man yan o hindi. Basta mahalaga, iboto natin yung gusto nating iboto kasi nga idol natin sila. Yun ang problema. Hindi na natin isinasaalang-alang mga kapatid yung mga giging kahihinatnan ng ating bansa sa hinaharap. Pwedeng nag-benefit tayo ngayon pero iba ang hinaharap mga tol, di ba? So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.